Good afternoon, everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here the Signal HD Spikers who won in straight sets against the Strong Group Athletics. Coach, congratulations on this victory. Nakabalik kayo sa Mindol. Anong masasabi mo sa naging performance ng team today? Siyempre thank you kay Lord, siyempre, and sa blessing na binigay niya sa amin. And happy kasi yun yung kailangan talaga namin solution para makarecover ulit kami. And proud sa buong team kasi tinrabaho talaga namin tong laro na to. Talagang sabi ko nga kanina before mag-start, importante tong game namin kasi kung ano yung pinaganda namin sa training, dapat na-execute namin na maayos sa game. So, Thank you, Coach. For Jel, you had 21 excellent sets today on top of 5 points pa. Ano lang din yung naging motivation mo coming into this game para ma-lead yung team sa panalo? Siyempre po, pinahuhugutan ko din yung last game namin na natalo kami. So, yan, sa ilang araw po na binigay sa amin na preparation, talagang si Coach Shaq, talagang tinutukan niya ako about sa setting and sa decision making. And, ayun. Pero kulang pa, siyempre, kailangan pang magtrabaho pa ulit para sa next game. Thank you. The first of the question. Then from your tough loss last game, ano lang yung mga learnings na nakuha niyo doon natin? Siguro po yung pinakauna sa yung tapang sa loob ng court. Kasi pag may isang nawala, talagang sunod-sunod na yung nawawala. Kaya yun yung dapat namin makahawakan na kapag may isang nawala, dapat merong isang pupuno. Hindi siya pababa, kundi hatakan pa taas. For Jelly, I just also want to ask po, since first time mo makalaban si Mars previous game, thoughts mo na lang sa kanya and her playmaking style, and of course, parehas din kayo nagpapataas ng wins and loss inside. Si Mars, F2 pa naman, kitang-kita naman natin na sobrang kayang-kaya niya talaga din dalhin yung Choco Mucho at magaling din. Kaya, wala. Paras kaming dalawa magtatrabaho para ganun na lang kami. So, ayan. Para sa side ko, hindi naman din ako titigil magtrabaho para okay yung takbo ng team. Coach, after lang medyo nakagulat na sweep last game, paano nyo lang siguro nirally together yung team para umangat ulit ngayong game na to? first, kung nagulat kayo, nagulat din kami. But kidding aside, like sinabi ni Angel, yun talaga din yung pinaghugutan namin. Especially ako. Mas tinignan. Siyempre, to be honest, talagang nakakasama ng loob. Parang hindi namin na-deliver na maayos yung mga plano namin. Ang ganda ng game plan. But mas tinignan namin yung other side na kung gusto namin matuto, yun yung binigay sa amin para mas marami kami matutunan. And from there yun, talagang pinag-isipan ko anong dapat gawin. Hindi naging madali yung mga araw namin. Alam ni Angel yan. Especially sa kanya. Yung everyday namin training, talagang yung pagod, talagang nilabanan namin yon. And hindi kami titigil dahil ang ganda ng naging result. So siguro, sabi ko nga kanina, kung kaya doblehin o triplehin, especially sa mga susunod naming games, talagang yun ang gagawin namin. So, trabaho lang talaga. And siyempre, yung recovery din namin importante. So, yun. And tulong-tulong lang. Kailangan mas makilala pa namin yung bawat isa. Yun nga, mag-over up namin kung ano yung kailangan ng bawat isa. So, magtutulungan lang kami at hindi kami titigil hanggang di namin nakuha yung goal na. Coach, dun sa after nyo sa tato nga, ano yung realizations na nakita nyo? Tsaka ano yung parang specific na inaayos mo dun sa team? Kaya maganda yung nilaro nyo. Well, observation namin, okay naman yung blocking and floor defense. Siguro, service okay din. Ang naging problema namin talaga yung attacks namin. Ang baba ng percentage ng attacks namin, which is in-accept namin yung buong group. And then, kung nakita nyo kanina talaga kailangan mag-all out talaga kami sa atake. And hopefully, talagang ipupush namin na mag-improve talaga yung attacks namin. Kasi yun yung isa sa nakita namin yung last game na kaya kami natalo. So, mababa talaga yung percentage. And, yung respect talaga dun sa kalaban.
alam na, sabi ko nga, si Rondina, si Kat Tolentino, and other nila, spikers, talagang kahit ma-stop mo sila, gagawa sila ng way hanggat makapunto sila, hindi talaga sila titigil. So, yun, at least yung na-realize namin na kulang pa rin talaga yung ginawa namin sa ensayo and yung preparation. So, at least, sabi ko nga kanina, yun yung wake-up call sa amin na ang dami pa rin talaga namin kulang. So, tatrabawin namin mabuti. Next game. Creamline. Ayan, paano nyo na lang po i-maintain yung momentum nyo? Alam naman natin kasi mas mabigat na kalaban yung Creamline compared dito sa SGA. Paano nyo lang Well, yun, talagang more on focus pa rin sa mga magiging role namin yan. Especially sa center. Tinatrabaho talaga namin ni Angel kung paano yung magiging next plan. So siguro tuloy-tuloy lang kami ng training, recover lang. And siguro meron kaming I think 6 days pa. Kasi next Tuesday pa ulit yung game namin. So doon na lang namin paghahandaan kung ano yung mga next namin na plan. Aralin din muna namin yung galaw nila. So and pipilitin namin na hindi ulit mangyari yung nangyari sa amin against Choco Mucho. So, ang good thing din, meron na kami pinanghawakan ulit, nakabalik na ulit kami sa panalo. So, malaking inspirasyon para sa amin. So, yun. Coach, against Creamline ba medyo at least nakatulong sa inyo na nakita nyo na tinalo sila ng Cheritigo and nag-usap ba kayo ni Coach Kung Fu about well, na ba kami matutunan sa ano? Hindi naman kami, pagdating sa ganito, wala kami kanya-kanya kami diskarte. And, pero may factor na na nanalo yung Cherry sa Creamline. So, at least may point lang na may advantage. Pero knowing Creamline, again, yung respect ulit namin sa kanila and sa coaching staff, talagang babawi. Alam naman natin kung nasaan yung level nila. So, kailangan makahabol kami doon o makadikit kami para, siyempre may panalo din namin. So, niloloko nga si Coach Kumpo kagabi. Sabi ko, kailangan naka-jacket din kami para manalo kami sa Tuesday. Kasi naka-jacket siya nung laban nila. And sabi niya lang, dapat naka-red ka. So, biruan lang naman namin. Pero, regarding to sa mga plano or what, wala naman. Siguro, tamang, yung congratulations sila. And then, nagbibigay ng konting mga tips. Pero, siyempre, iba pa rin naman yung team nila sa team namin. So, depende kung paano namin siya patatakbuhin ng maayos. So, Fergel, ikaw, paano lang sa tingin mo makakatulong yung pagbalik niya sa win column against Creamline? Siyempre, kasi panimula to ulit na panalo. Kaya hopefully talaga lahat ng aaralin pa namin simula sa itong panalo na to hanggang sa game, may-apply namin sa game lahat. And siyempre dapat healthy muna kami. Kondisyon muna yung mga katawan namin kasi ibang bakbakan talaga ang nangyayari ngayon. thank you. Thank you, Coach. Thank you. Thank you. That's all.